daw ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa na idawit noon si dating Senador Laila de Lima sa iligal na droga. Ang nag-utos daw kay Espinosa ang dating PNP chief at ngayon senador na si Bato de la Rosa na nagbanta pa raw sa kanyang buhay. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano pang ibinunyag ni Espinosa sa pagdinig ng House Quad Committee? Cheryl, iginiit ni Kerwin Espinosa na sinunod niya lang ang utos ni nooy PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa takot sa kanyang kaligtasan. Dagdag pa ni Espinosa, may basbas daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdadawit kina dating Senador Laila de Lima sa iligal na droga. Humarap sa unang pagkakataon sa pagdinig ng House Quad Committee ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Sa naturang hearing kaugnay ng extrajudicial killing sa war on drugs, hindi maiwasang maging emosyonal ni Espinosa na napasama rin sa narcolis noong Administrasyong Duterte. Naniniwala kasi siyang biktima ng EJK ang kanyang amang si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Pinatay ang dating alkalde noong 2016 habang nakakulong sa Baybay Provincial Jail dahil sa pagkakasangkot din sa iligal na droga. Ibinunyag ni Espinosa na inatasan siya ni nooy PNP Chief at ngayon Senator Bato de la Rosa na idawit sina dating Senador Laila de Lima at iba pang personalidad sa iligal na droga. Sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. Yan po ay totoo, hindi gawa-gawa to. Kwento ni Espinosa, inutos sa kanya ni De La Rosa na banggitin sina De Lima matapos umuwi ng Pilipinas mula Abu Dhabi noong 2016 nang idawit din sa iligal na droga. Ang sabi raw sa kanya ng nooy PNP Chief, may basbas daw ito mula sa taas. Ibig sabihin nito ay alam ito ni Presidente Rodrigo Duterte. Yung pagdiin kay Laila de Lima at yung mga patayan na nangyari noong nakaraan administrasyon. Para masiguro raw na kapanipaniwala ang pagkakadawit ni De Lima sa droga noon, pinakausap daw ni De La Rosa si Espinosa kay Ronnie Dayan, ang driver ni De Lima. Pero nanindigan si Espinosa na gawa-gawa niya lang lahat ng kanyang testimonya noon. Kasunod niyan, nagsorry si Espinosa kay De Lima. Una sa lahat, humihingi ako kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Matatandaang ibinasura na ng korte ang lahat ng kasong isinampa kay De Lima kaugnay sa illegal drugs at nakalaya na siya nitong Hunyo. May mensahe rin si Espinosa kay De La Rosa at Duterte. Sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado. Mr. Duterte, sana po i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid para walang taong masaktan. Lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor, huwag kang magpasulsul sa mga nakapaligid sa iyo.
Nakarating na rin kay De La Rosa ang mga sinabi ni Espinosa sa pagdinig. Sa panayam sa News 5, may banta ang senador sa umano'y drug lord. Sabihan mo siya, pag makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Kung makapag-istorya siya ngayon, makapagsalita siya, akala mo sino siyang malinis. Granting na dismiss yung kaso niya, still, he remains a drug lord. Siniguro naman ng Quadcom na susuriin nila ang testimonya ng mga resource person bago bumuo ng committee report. Mo sa iyong sinumpaang salaysay. Cheryl, may pagdududa naman yung ilang kongresista sa motibo ni Espinosa sa pagharap niya sa pagdinig, lalo tatakbo siya bilang alkalde sa Albuera Leyte sa 2025. Giit naman ni Espinosa, hindi politika ang motibo niya kundi para sa hustisya sa pagkamatay ng kanyang ama. Cheryl? Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.